Kwentong Sablay. Hello UPLB community, ako si Ruth B. Alcantara, 25 years old, BS Forestry, Batch 15 from the College of Forestry and Natural Resources. Sasablay ngayong August 2024. Hello Ruth! Kamusta naman ang paghahanda mo sa Sablay 2024? As of now, okay naman. Paunti-unti na nagpe-prepare. I'm sure excited ka na. Maiba tayo. Can you give us 3 words that could summarize your college journey? Masaya, mahirap, at worth it. Tara, magbalik tanaw tayo. Paano naman nagsimula ang UP journey mo? Nag-start siya dahil sa ate ko kasi siya ay forestry graduate din. So, sa kanya, siya talaga yung naging reason kung bakit nagtuloy ako dito sa course na to. Ano naman yung mga affiliations or organizations na sinalihan mo? I joined UP Varans Limited in 2015 and outside UPLB, I was elected as SK Councilor sa barangay namin, Barangay Tuntungin Putho. And as of now, I am the senior advisor of our barangay youth organization, which is a love youth organization. Ayan, bago natin ituloy ang kwentuhan, tara tawid muna tayo. Ruth, bakit mo naman naisip na tumakbo bilang isang SK Councilor? Sa una talaga hindi ko alam. May kumausap lang sa akin para sabi na kunin daw niya ako sa partido niya as SK Councilor. Tapos sabi ko, pag-isipan ko din muna kasi hindi siya maliit na bagay kasi barangay level na siya eh. So, after a while, nag-isip-isip ako. Sabi ko, why not? Kasi student leader din naman ako nung high school ako. So, why not continue it? Tsaka sabi ko din na kung binibigyan na ako ng oportunidad para mag-serve sa public, why not grab it? Wala naman din mawawala sa akin that time. Ano naman yung pinakamabigat na hamon na kinaharap mo bilang isang SK Councilor? Siguro isa is yung how to handle people professionally. Kasi iba-iba ang tao talaga na nakasalamuhan namin at iba-iba yung ugali nila. So, pangalawa naman din, i-manage yung time ko during that time kasi given yung situation ko nung mga oras na yon. At syempre last, yung kung paano ma-maintain ko yung respect ng ibang tao towards me. Syempre, pagdating sa decision making, kasi there's maraming times na pag walang SK chairman, I have the power to make decision. Kasi as first councilor, pag hindi present ang SK chairman, ako yung binibigyan ng power para gumawa ng decision. Hindi lang siya decision ha, it's a tough decision para sa buong council. So yeah. Paano naman nakatulong ang experience mo na yon sa buhay mo ngayon? Siguro ngayon, given the line of work na meron ako, gamit na gamit ko siya kasi I work in a government office under a government official. So, kami yung kumakausap sa tao, kami yung kumukuha ng detalye is about sa specific na event na meron sila. So, iba-ibang tao yon. So, nagamit ko yung skills ko, siguro skills na din yon, on how to handle people. On how, paano ko sila kakausapin ng tama, ng professional, ng parang hindi ako mabilis magalit, di ba? May mga times kasi na ganun, di ba? Na kapag, minsan may times talaga na bad trip ka talaga sa isang buong araw, so ganun. Kung paano hindi yung emotion ko ay hindi maapektuhan yung pagkausap ko sa tao. Meron ka bang natutunan mula sa pagiging SK Councilor na sa tingin mo ay hindi mo matututunan sa loob ng classroom? Siguro rather than natutunan, siguro yung fulfillment na naramdaman namin during those time na naglingkod kami, given na maliit lang naman yung oportunidad na binigay sa amin. Siguro, kasi sa classroom kasi, if you work hard, you will earn a high grade. Depende dun sa naging hardships mo. Yun na yung mismong compensation kasi. Pero sa public service kasi, during our time, wala naman din kaming sahod, wala kaming honorarium, walang honorarium na binibigay. So, yung pag inalat namin yung pondo sa tama at pinaghirapan namin yung proyekto na naisip namin, so yung pasasalamat na mula sa
mga kababayan namin, sa kanayon namin, yun na yung pinakamalaking naramdaman namin, pinakamalaking regalo na natanggap namin during that time. Kwentuhang college naman tayo, Ruth. Ano ang pinaka-memorable experience mo sa UPLB? Siguro yung pinaka-memorable sa akin is yung sabay-sabay kaming umuwi ng mga college friends ko from here, from Forestry pababa. Tapos natandaan ko din na parang every, kailangan, meron once or twice a week magdi-dinner kami. Tapos catch up, ganon, usap, ganito, ganyan. Tapos natandaan ko din na parang every February 14, kailangan kami yung magde-date. Kami magde-date. Pero most likely ako lang lagi yung parang susunod na lang kasi nga may date with jowa, ganon. If may chance ka to meet the freshie Ruth, anong gusto mong sabihin sa kanya? Siguro to freshie Ruth, you did great. Kasi natagalan ka man, at least nakuha mo pa din naman yung inaasam mo. Fast talk naman tayo, Ruth. Favorite tambayan sa campus? O-Park. Kung ikaw ay isang UPLB landmark, ano ka? Mariamba nga. Kanan o kaliwa? Kaliwa. Upper campus o lower campus? Upper campus, syempre. Eto, Ruth, medyo magiging madamdamin na yung kwentuhan natin. Balik naman tayo sa buhay estudyante mo. Ano yung pinakamabigat na hamon na kinaharap mo sa buong college? Siguro yung pinakamalaki ay yung mabuntis ako way back 2019. Kasi during that time, dapat ako ay last sem na dapat graduating na talaga ako. And yun, nagpatong-patong din yung lahat sa ACADS, sa problema ko kasi nabuntis ako, sa family ko, tas may iba pa organization outside and inside UPLB, so yun. And pangalawa din siguro, nung bumalik ako sa college, kasi mahirap bumalik ng gantong edad, gantong batch sa sobrang dami kasing pagbabago na nangyari sa buong campus. So, yun. It takes courage talaga din. Paano mo hinarap ang mga hamon na ito? Una, syempre, yung about naman sa pagbubuntis ko, syempre yung acceptance ng magulang ko, ng nanay ko specifically, and ng mga kapatid ko. Kasi sila naman yung naging way para ako, nandito ako, tanggap ko anong nangyari sa akin, tanggap ko anong naging lagay ko. So, yun. And sa tulong din naman ng sarili kong pamilya, ng partner ko, malaking kick din kasi na hindi ako iniwan ng partner ko na all the way through ay kasama ko siya. Ano o sino naman yung nag-inspire sa'yo na magpatuloy sa pag-aaral? First, syempre yung magulang, nanay ko talaga din. Nanay ko yung nag-push talaga sa akin na ituloy ko, tapusin ko kasi sayang. Iba pa rin daw na kapag ako ay tapos. And yung iba kong, syempre kapatid ko, ate ko, kuya ko. Kasi nga, kahit naman, yung kuya ko naman, kahit nagkapamilya din ng maaga, tapos din naman siya. And syempre yung partner ko, siya din naman kasi nagbigay sa akin ng lakas para ituloy. At syempre yung baby ko, kasi diba, siya yung pinaka-main reason kung bakit talaga gusto kong magtapos. Kasi siya naman yung dahilan ng lahat. Ruth, may mensahe ka ba para sa mga estudyante na nakakaranas din ng pagsubok sa pag-aaral man o sa personal nilang buhay? Siguro ang mensahe ko lang din na darating talaga yung time na mawawalan ng paniniwala sa yung tao, pero merong isa na nag-iisa talagang tao na andyan, magpupush sa'yo, nandyan na hindi ka iiwan. Hindi man natin nakikita as of now, pero there will always a time na talagang doon natin marirealize na siya pala talaga yung rason kung bakit nandito din ako. At syempre, tama nga din yung kasabihan na parang don't rush things kasi right time will come naman talaga din. Ano naman yung mga pangarap at plano mo pagkatapos ng graduation? Siguro pangarap and plano ko din ay makaipon sa amin ng anak ko. Kasi kami, na siya papasok na din kasi siya . So, kailangan may financially stable kami. And
Siguro gusto ko din soon makahanap ng trabaho na inline dun sa tinapos ko talaga. Meron ka bang mga gustong pasalamatan para sa tagumpay na to? Siguro ang first kong gustong pasalamatan yung family ko, nanay ko kasi siya yung nag-alaga talaga kay Tini. Lalo na pag napasok ako, siya yung nagsabi na, sige, pumasok akong bahala kay Tini. Tapos sa ate ko, kasi siya yung nagbigay sa akin ng financial, tapos kahit na may family, sarili ng pamilya, andun pa din siya para tumulong. Sa ate ko at sa ate Casey ko at saka sa kuya ko, na kapag walang available na mag-aalaga, sila yung pwede mong pag-iwanan kay Timmy. Tapos sa family ng partner ko, kay tita, kay JB, kay Jomel, kapag sinabi namin ng partner ko na pwede bang paiwan si Timmy, sige lang, payag agad sila. And thank you kasi tinanggap kami ng pamilya nila. Tinanggap kami ni Timmy ng buong buo. At syempre sa partner ko, na ang dami kasi Kailan po? ang dami kasi namin pinagdaanan last year. Parang nasa verge. Sobrang dami. Very, very tough year talaga yung last year. Doon na test yung pagsasamahan namin. And thank you kasi dito pa din siya. Buo pa rin kami ng sarili kong pamilya. Actually, ngayon ko lang din siya nilalabas. Kasi ipon siya eh. So, medyo mabigat. Hindi din kasi ako nagkukwento sa family ko kasi nga, parang parang usaping mag-asawa. So, ayoko na ding tanghimasukan yung mga ganong bagay. So, as long as kaya kong itago, ayun. Sabay-sabay kasi din postpartum depression, may anxiety ako nung college ako. Tapos, problema sa pamilya. Tapos hindi ko pa sure kung ano ba yung self-worth ko during that time. So ayun, ang dami kong times na parang gusto ko na lang sumuko. Pero pag nakikita ko yung anak ko, naawa ako. Kasi sabi ko, sino mag-aalaga? Sinong titingin? Pag nawala ba ako? Nasa maganda ba siyang kalagayan? So yun. Ruth, kung mapapanood to ni Baby Timmy paglaki niya, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Siguro ang sasabihin ko lang kay Timmy, for sure mapapanood naman niya to soon at maiintindihan niya din kung ano yung sinasabi ko ngayon. Thank you kasi ikaw yung naging dahilan kung bakit ako naandito pa rin. Kung ba't ako nagpapatuloy. Kung bakit ako bumabangon sa araw-araw. Maaaring napapagalitan kita. Maaaring napapalo kita minsan kapag talagang hindi na kaya ng frustration ko. Yung kulit mo, yung pagkatigas ng ulo mo. Pero at the end of the day, ikaw pa rin naman yung nagmamatter. Ikaw pa rin yung mahal ni nanay. Mawala man lahat sa akin. Basta alam ko nandyan yung anak ko. Alam ko nandyan si Tini. Kaya ko. At Ruth, bago natin tapusin ang kwentuhan natin, para kanino ang sablay mo? Siyempre para sa bayan at para kay Tini. Ako si Ruth at ito ang kwentong sablay ko. Anong kwentong sablay mo? Ibahagi ito. Sumablay na bigo na talo, wagi pa rin sa dulo. Anong kwentong sablay mo?
ibahagi ito. Husay, dangal, talino, ito ang ating kwento. Kwentong sablay, kwentong sablay, kwentong sablay, kwentong